Ang Apple ang nangunang kumpanya sa mundo mula 2021 hanggang 2023. Noong 2024 bumaba sila sa ikalawa at kinuha ni Microsoft ang titulo sa kalagitnaan ng taon. Ngayong 2025, nasa ikatlong pwesto na ang Apple, kasunod ng Nvidia at Microsoft. Sa 4 na buwan bumaba ng 28% ang halaga ng Apple na nagdulot ng isang tuldok 1 trilyong pagkalugi. Dahil sa mahal ng iPhone, bumagal ang benta, kulang sa inobasyon kaya nakahabol ang kakumpetensya at may mga kaso laban sa kanila dahil sa anti-kompetitibong gawain. Paano ito nangyari? Dahil sa kasakiman ng Apple, inuna nila ang kita kaysa kalidad ng produkto. Ito ay isang mabagal na pagbabago na nagsimula noong 2011 nang bumaba si Steve Jobs bilang Chief Executive Officer ng Apple at ibinigay ang posisyon kay Tim Cook. Sikat niyang sinabi kay Cook, at ino-quote ko, "Huwag mong itanong kung ano ang gagawin ni Steve, gawin mo lang kung ano ang tama." Ang pagiging tama ay nakadepende kung sino ang tinatanong. Ayon kay Jobs, sikreto ng tagumpay ng Apple ang magagandang produkto. Napatunayan niya ito noong dekada 90 nang malugi ang kumpanya. Noon, ikinuwento ni Gil Emilio at Michael Dell ang kanilang plano para iligtas ang Apple. Kabilang sa mga halimbawa ang paghahati ng kumpanya, pagbenta ng hardware division o pagsara ng Apple at pagbabalik ng pera sa shareholders. Ang pinaka-exciting na payo ay galing kay Larry Ellison, Chief Executive Officer ng Oracle. Malapit na kaibigan ni Jobs si Larry Ellison at pinayuhan niya itong mag-focus sa software imbes na hardware dahil doon mas malaki ang kita. Halimbawa, may 80% na kita ang Microsoft habang 35% lang ang Apple. Gumawa si Jobs ng sariling plano para iligtas ang Apple mula sa pagkalugi na nakatuon lang sa hardware. Pinutol niya ang portfolio ng Apple mula sa 20 iba't ibang modelo ng computer at ginawa itong 4 na lang, kung saan ang una ay isang consumer desktop na tinawag na iMac. Layunin nitong maging top-selling computer ng Apple noon, magbigay ng tuloy-tuloy na kita at maibalik ang tiwala ng mga shareholder. Kung sinunod ni Jobs ang payo ng mga tao sa paligid niya, baka hindi natin nakita ang mga produkto tulad ng iMac, iPad o kahit ang iPhone. Malamang iniwan na ng Apple ang hardware at naging software at serbisyo na lang ang negosyo nito. Hindi iniintindi ni Jobs ang presyo ng stock ng Apple. Noong Q&A session ng 1,997, sinabi niya, ituon natin ang pansin sa premyo. Iyon ay ang paggawa ng magagandang produkto at pakikipag-ugnayan sa ating mga customer. Pagkatapos ay kusa ng susunod ang presyo ng stock. Para sa kanya, iyon nga ang nangyari. Pagbalik niya sa Apple noong 1,997, 10 sentimo lang ang stock price. Noong 2011, 14 na taon ang lumipas, iniwan niya ang Apple na may presyo ng stock na $11.5. Pinalago ang kumpanya ng 11,400%. Ang mahusay na hardware ang nagdulot ng mabilis na paglago, kasama ang paglabas ng Apple ng iMac, iBook, iPad, iPad mini, MacBook, iPhone at iPad. Bagong produkto ito na nilalabas tuwing 2 taon. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga kay Jobs ang halaga ng Apple. Noong 2006 nag-email siya sa buong kumpanya nang malampasan nila ang market cap ng Dell. Sabi niya, "Team, mukhang hindi perpekto si Michael Dell sa paghula ng hinaharap. Sa stock market ngayon, mas mahalaga ang Apple kaysa Dell. Tumaas at bumaba ang stock at maaaring magbago bukas pero naisip kong pagnilayan ito ngayon." Noong 2010, matapos malampasan ng Apple ang Microsoft, nagpadala siya ng kaparehong email. Pero hindi dahil iniisip ni Jobs na ang market cap ang pinakamagandang sukatan ng tagumpay. Patunay lang iyon na ang kanyang hardware-focused na business strategy na tinutula ng marami ay hindi lang gumana kundi nalampasan pa ang kompetisyon. Noong 2010, sobrang ganda ng takbo ng Apple at umabot sa halos 27 bilyon ang pera nila na di na nila alam kung paano gagamitin. Kinausap ni Jobs si Warren Buffett para humingi ng opinyon. Ayon kay Buffett, may 3 paraan gastusin ng Apple ang sobrang pera: pagbili ng kumpanya, pagbibigay ng dibidendo, at pagbili ng sariling stocks. Ang acquisition ay pagbili ng ibang kumpanya. Ang dibidendo ay maliit na bayad na opsyonal ng mga kumpanya sa shareholders bilang gantimpala sa pagbili at paghawak ng stocks, kadalasan tuwing 3 buwan. Karaniwan, nakikinabang ang mga kumpanya sa pag-akit ng mas maraming mamumuhunan. At ang stock buyback ay eksaktong kung ano ang tunog nito.
kapag ang isang kumpanya ay bumibili ng sarili nitong stock mula sa mga mamumuhunan. Binabawasan nito ang shares sa merkado, kaya kadalasang tumataas ang presyo ng stock. Binili ni Jobs ang Siri app sa halagang mga dolyar, 200 milyon noong unang bahagi ng taon, at wala siyang ibang kumpanyang gustong bilhin. Tungkol naman sa dividends at stock buybacks, ito ang dalawang bagay na tinanggihan gawin ni Jobs. Tanging noong 1987 hanggang 1995 lang nagbigay ng dividends ang Apple, noong wala si Jobs. Nang tanungin kung bakit walang dividend o stock buyback ang Apple, sabi ni Jobs, ang layunin natin ay pataasin ang halaga ng kumpanya. Ano ang mas gusto ninyong maging kami? Isang kumpanya na may presyo ng stock namin at 40 bilyong dolyar sa bangko? O isang kumpanya na may presyo ng stock namin pero walang pera sa bangko? Ibig sabihin, ang prioridad ni Jobs ay palakasin ang Apple kaysa direktang gantimpalaan ang mga shareholder. Sa pagtatapos ng 2011 si Tim Cook ang naging Chief Executive Officer. May iba pa siyang plano sa pera ng kumpanya. Bago maging Chief Executive Officer si Cook ang punong opisyal ng operasyon ng Apple at sinigurong natutupad ang mga layunin ni Jobs. Kilala si Cook sa kanyang kakayahan sa logistics na nagpapahintulot sa mga kumpanya na magbawas ng gastos at mapalaki ang kita. Kung si Jobs ay henyo sa produkto, si Cook ay henyo naman sa pananalapi. Maganda ang naging pagtutulungan ng dalawa. Sa loob lamang ng 13 taon, naiangat nila ang Apple mula sa halos pagkalugi hanggang sa kumita ng bilyon-bilyong piso bawat taon. Nang umalis si Jobs sa Apple at binigay kay Cook ang kontrol, lumipat ang focus ng kumpanya mula industrial engineering papuntang financial engineering. Noong 2012, wala pang 7 buwan bilang Chief Executive Officer, inilunsad ni Cook ang unang dividend at stock buyback program ng Apple na may planong gumastos ng 45 bilyon mula 2012 hanggang 2015. Sa huli, halos na doble at naging 80 bilyong dolyar ang ginastos nila. Tumaas ang presyo ng stock ng Apple mula dolyar, 17 noong 2012 hanggang dolyar, 27 noong 2015. Ito ay nakatawag ng pansin ng mga tao tulad ni Warren Buffett na natuwa nang makita niyang sinusunod ni Cook ang kanyang payong pinansyal, isang bagay na tinanggihan ni Jobs 6 na taon na ang nakalipas. Dahil kumpiyansa si Buffett sa Apple, nag-invest siya ng 1 bilyong dolyar noong 2016. Ito ay ikinagulat ni Cook at ng marami pa dahil kilala si Buffett na tutol sa pag-invest sa mga tech na kumpanya at sinabing mas gusto ng Berkshire Hathaway ang mga simpleng negosyo. Kung maraming teknolohiya, hindi namin ito maiintindihan. Kaya ang pag-invest ni Buffett sa Apple sa ilalim ni Cook at hindi sa ilalim ni Jobs ay may ilang ibig sabihin. Na ang paglipat ng kumpanya patungo sa financial engineering ay isang bagay na naintindihan ni Buffett at kaya naman naging kampante siyang ilagay ang kanyang pera dito. Ang pagprioridad sa presyo ng stock ay maaring magpahuli sa product development. Hindi nalihim na si Cook ay hindi talaga isang taong produkto. Si Cook ay bumibisita lang minsan sa isang buwan sa design studio ng Apple, habang halos araw-araw naman si Jobs. Ayon sa dating empleyado, noong buhay pa si Jobs, laging pinaghahandaan ang pagdating niya sa studio para may maipakita kami sa kanya. Nang mamatay siya, nawala na iyon. Ramdam din ni Chief Design Officer Jonathan Ive ang mga pagbabagong ito, na dating pinakamakapangyarihang tao sa Apple pagkatapos ni Jobs. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Cook, hindi na iyon totoo. May tumutol sa ilang desisyon niya, lalo na kung nagdudulot ito ng dagdag gastos. Halimbawa, habang dinidevelop ang Apple Watch, inisip ni Ive na isa itong fashion accessory tulad ng tradisyonal na relo. Kaya nais niyang maging enggrande ang pagpapakilala nito tulad ng high-end fashion show. Gaganapin ang event sa Flint Center sa Cupertino, isang maliit na auditorium na kulang sa hands-on area. Gusto ni Ive na magpatayo ang Apple sa pamamagitan ng paglilipat ng 24 na punong nasa plaza at pagtatayo ng pansamantalang gusali doon. Ang magarbong planong ito ay aabot ng 25 milyong dolyar para sa Apple. Nagulat ang finance team at tinuring itong di kailangang gastos. Samantala, mas gusto ng marketing team ang mas tradisyonal na pagpapakilala ng produkto na ipinapakita kung ano ang kayang gawin ng relo kaysa sa itsura nito. Mas mahalaga para kay Ive ang review ng mga magasin tulad ng Vogue kaysa sa opinyon ng tech journalist.
Nag-atubili si Cook na gastusin ang 25 milyon pero sa huli pinutol niya ang usapan ni na Ive at marketing team at sinabi, gawin na lang natin ito. Nakuha nga ni Ive ang gusto niya, ngunit napakataas ng kapalit nito. Sa unang pagkakataon, hinahamon na ng mga finance at marketing executive ang mga ideya niya at ang mas masaklap pa, mukhang kampi sa kanila si Cook. Nagsimulang lumayo si Ive sa Apple sa panahong ito sa pagtatrabaho mula bahay, paglalate sa meeting at pag-delegate ng gawain sa ibang designer. Habang wala siya, sinimulan ni Cook baguhin ang kumpanya. Pinalitan niya si Mickey Drexler, isang marketer na nagpatayo ng Gap at J. Crew ng isang bagong board member na si James Bell, isang finance chief mula sa Boeing. Nagreklamo si Ive sa pagbabago ng kasamahan. Anya, accountant na naman ito. Nagreklamo ang design team na parang paulit-ulit nilang ginagawa ang halos magkakatulad na produkto. Naging malinaw ito mula 2014 hanggang 2017 nang ang iPhone 6, 6s, 7 at 8 ay halos magkakamukha. Bagamat malaking upgrade ang iPhone 10, ginawa rin itong paraan ng Apple para itaas ang presyo sa bagong antas. Sa mga unang taon ng iPhone, hindi talaga tumaas ang presyo nito. Ang unang unlocked na iPhone 4 na ibinenta sa buong retail price ay nagkakahalaga ng $650. Sa susunod na taon, ang iPhone 4S ay $650 pa rin. Ganon din para sa iPhone 5, 5S, 6, 6S at 7. 7 taon ng $650 ang pangunahing iPhone. Ibig sabihin, dahil sa inflasyon, naging 9% itong mas mura. At ganito rin ang nangyari sa maraming produkto ng Apple. Ang iPad ay nanatili ang presyo sa bawat update o naging mas mura pa. Ang orihinal na modelo noong 2001 ay $400. Noong 2000 ang huling modelo ay $250. Bumaba ang presyo ng 46%. Malalaki ang pagbabagong ginawa noon. Mula plastic na disenyo, naging all-metal, 47% na mas manipis, 24% mas magaan, mas malaking display na halos 4x ang pixels at 160 GB storage mula orihinal na 5 GB. Ang pagbabayad ng mas mababa para sa ganitong malalaking pagpapabuti ay mahirap isipin ngayon ng mga Apple user dahil sanay na tayo sa taas ng presyo. Noong 2017 nagkakahalaga ng $700 ang iPhone 8 at $800 ang 8 Plus. Isang pagtaas mula sa $650 at $770 noong nakaraang taon. Pero ikinagulat talaga ng mga tao ang presyo ng iPhone X. Sa halagang $1,000 ito na ang pinakamahal na mass market smartphone at pinakamalaking pagtaas ng presyo ng Apple. Mula sa $777 plus hanggang sa $1,000 na iPhone X, ito ay 30% pagtaas. Simula pa lang ito, kinabukasan taon, tinaasan pa ng Apple ng 10% ang presyo ng pinakamahal nilang iPhone, ang 1,100 na XS Max. Noong 2023, nagtakda ang 15 Pro Max ng bagong record sa presyong $1,200. Ngayong taon, ang budget model ng iPhone ay naging 40%, mas mahal mula $430 Special Edition hanggang $616. Ang pagtaas ng presyo ay sumunod sa plano ng Apple na nagtulak ng average na presyo ng iPhone mula $657 noong 2016 hanggang $774 noong 2024. Habang tumataas ang presyo, bumababa ang inobasyon. Isipin mo kung gaano kaliit ang nabago sa mga produkto ng Apple sa nakalipas na 6 na taon. Magkakamukha pa rin ang mga iPhone ngayon at noong 2019. Ganon din sa iPad Pro, Apple Watch, Apple Television, AirPods Max at HomePod. Hindi pa kasama rito ang Magic Keyboard, Magic Mouse at Magic Trackpad na may parehong disenyo mula 10 taon na. Ihambing ito sa 6 na taon bago ang 2019 kung kailan halos lahat ng produkto ng Apple ay malaki ang pagbabago. Nagpakilala rin sila ng bagong produkto gaya ng Apple Watch, AirPods at HomePod. Hindi na nila ito madalas gawin ngayon. Vision Pro lang ang bagong produkto ng Apple mula 2019 at marami ang nagsasabing kabiguan ito. Inasahan ng Apple na makabenta ng 1 milyong unit sa 2024 ngunit
500,000 lang ang naabot. Kaya ano ang dahilan ng pagbagal ng hardware ng Apple? Isaalang-alang ang isang internal na email noong 2020 kung saan sinabi ng Apple iPhone Vice President for Marketing na dapat tayong magtakda ng pamantayan sa kung anong mga tampok ang sapat para sa mga consumer. Masasabi kong ginagawa na natin ang higit pa kaysa sa kung ano ang sapat na sana. Bago at mahal na produkto ay kailangang masuri muna bago ilabas sa consumer phone. Ibig sabihin, ayon sa Apple, sapat lang ang innovation para patuloy bumili ang mga customer, pero hindi sobra para hindi maapektuhan ang kita. Kasakiman ng korporasyon ang nakaimpluwensya sa maraming desisyon ng Apple. Hindi lang ang pagtaas ng presyo at bumababang inobasyon, kundi pati na rin ang mga mas maliliit na bagay tulad ng kung paano nila hinahawakan ang paglabas ng mga bagong produkto. Noong 2017 ang iPhone 8 at XS ang unang may wireless charging. Gumagawa ang Apple ng charging mat na AirPower pero hindi pa ito handa ilabas kasabay ng bagong mga telepono. Gayunpaman, pinili pa rin ng Apple na ipakita ito bilang isang paunang sulyap. Dahil dito, hihintayin ng mga customer ang wireless charger ng Apple kaysa bumili sa iba. Maingat si Phil Schiller, kanilang marketing executive sa paglalarawan ng AirPower. Anya, gusto ng team nilang gumawa ng bagay na gusto rin nilang gamitin. Hindi lang basta nakagawa na sila ng isang bagay. Sinabi rin ni Schiller, bibigyan namin kayo ng sneak peek ng ideyang ito imbes na sabihin ng produktong ito. Sinabi rin niya na hindi pa magagawa ang AirPower gamit ang kasalukuyang charging standards, kaya kailangan pang imbentuhin ng Apple ang teknolohiyang kailangan para dito. Pero pinanatag niya ang mga tao sa pagsasabing, at quote, alam ng aming team kung paano gawin ito. Sa dulo, di nila alam. Plano ng Apple na ilabas ang AirPower sa early 2000 at 18 mga 6 na buwan matapos ang sneak peek. Pero hindi iyon nangyari. Ang unang bahagi ng 2018 ay naging kalagitnaan ng 2018, tapos naging huling bahagi ng 2018 na walang anumang update mula sa Apple. Pagkatapos ng iPhone XS event noong Setyembre 2018, halos lahat ng banggit sa AirPower ay tinanggal sa website ng Apple. Nabanggit pa rin ang AirPower sa bagong packaging ng iPhone XSS at XR, kaya nalito ang mga customer tungkol sa kinabukasan ng produkto. Pero nanatiling tahimik ang Apple. Noong Marso 25, 2019 inilabas ang iOS 12.2 na may suporta para sa AirPower. Kinabukasan, inilabas ang AirPods wireless charging case na may AirPower sa packaging. 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang unang ipakita ito, at 1 taon mula sa orihinal na petsa ng paglabas, pero wala pa ring opisyal na pahayag mula sa Apple. Noong Marso 20, 2019 nangyari na ito. Sinabi ng pinununo ng hardware engineering ng Apple, matapos ang matinding pagsusumikap na pagpasyahan naming hindi maaabot ng AirPower ang aming mataas na pamantayan, kaya kinansela na namin ang proyekto. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Apple na may pampublikong inianunsyong produkto na kinansela. Sana naiwasan ang gulo kung hinintay muna nilang handa na ang AirPower bago ito ihayag. Isang bagay na dating ginagawa ng Apple. Kinabahan si Steve Jobs nang ipakilala niya ang orihinal na iPhone 5 buwan bago ito lumabas sa merkado. Ginawa niya ito dahil matatagalan ang Federal Communications Commission filings ng iPhone at nais ni Jobs na siya ang unang magpakilala ng produkto, hindi ang Federal Communications Commission. Kadalasan, inilalabas agad ng Apple ang mga produkto matapos ipakilala, tulad ng orihinal na iMac na lumabas sa merkado matapos ang 3 buwan. 2 linggo lang tumagal ang orihinal na iPad. At ang orihinal na iPad ay inabot ng 2.5 buwan. Pero ngayon, parang naging normal na para sa Apple ang mag-anunsyo ng isang bagay ng ilang buwan bago ito ilabas. Mahigit 7 buwan bago inilabas ang Apple Watch. Ang Apple Television Plus ay 8 buwan, Apple Card 5 buwan, at Mac Pro 2019 ay 6 na buwan. Ang Vision Pro ay inabot ng 8 buwan. Mahigit 1 taon na mula nang inianunsyo ang Apple Intelligence, ngunit marami sa mga pangunahing tampok nito gaya ng pinahusay na Siri ay wala pa rin. Kadalasan, maagang nag-aanunsyo ang mga kumpanya para tiyakin ang shareholders, magpasigla ng interes, at pigilan ang mga customer na lumipat sa kakumpetensya. Ngunit maaaring bumalik sa kanila ang estratehiyang ito, gaya ng naranasan ng Apple sa AirPower at Apple Intelligence. Bagamat nauna ang Apple sa on-device voice assistance sa Siri
Noong 2011, mabilis ding nawala ang kanilang artificial intelligence advantage. Nalampasan ng Google, Microsoft at Amazon ang Siri gamit ang kanilang mga assistant sa loob ng ilang taon. Pagsapit ng 2017, isang pag-aaral ang nakatuklas na sa 5,000 iba't ibang tanong. Tama lang ang sagot ni Siri 62% ng panahon, kumpara sa 70% ng katumpakan ng Google Assistant at Amazon Alexa. Hayagang inamin ng Apple na kailangang pagbutihin si Siri. Ayon kay Eddie, kanilang Senior Vice President ng Services, sa tingin ko, wala pang nakaka-A+ sa usapan. Isa itong hamon na problema at marami pang kailangang gawin sa larangang iyon. Mas gaganda pa ito at kailangan talagang gumanda pa. Ang problema, hindi naman talaga gumanda si Siri. At ang dahilan ay may kinalaman sa pundasyong teknolohiya nito. Si Siri ay binuo gamit ang rule-based systems na kailangang i-program ng specific na voice command at sagot. Kahanga-hanga para sa taong 2011, ngunit ito ay lubos na naiiba sa transformer-based systems na nagpapatakbo ng makabagong generative artificial intelligence. Sa pagiging una ng Apple sa Siri, mas maraming pinsala kaysa kabutihan ang nangyari dahil umasa sila sa luma nilang teknolohiya na pumigil sa pag-usad ng artificial intelligence nila. Noong 2022, mas nahuli pa ang Apple nang lumabas ang ChatGPT. Sa madaling salita, ito ang dapat naging si Siri nitong nakaraang dekada. Gumamit ito ng malalaking language model at generative artificial intelligence para maintindihan ang tanong ng user at makapagbigay ng sagot. Ngayon, para maging patas, hindi perpekto ang mga chatbot na ganito at ipinakita na ito ng Apple sa sarili nilang mga inilathalang research paper. Nasa madaling salita, pinapatunayan nito na hindi talaga kayang mag-reason ng mga large language model at sobra-sobra ang sinasabing katalinuhan nila. Pero totoo rin yan kay Siri na ginagamit ng Apple sa mga produkto nila sa loob ng 14 na taon. Nakakatuwa na parang minamaliit ng Apple ang mga serbisyo gaya ng ChatGPT. Nung ipinaliwanag kung paano haharapin ng Apple ang generative artificial intelligence, sinabi ni Federighi, at quote, "Hindi mo kailangang makipag-chat sa bagay na yon." Sinabi rin niya, hindi ito tungkol sa chatbot. Na ikinagulat ng marami dahil si Siri ang orihinal na chatbot. Ang gusto lang naman ng mga customer ay magtanong kay Siri at makuha ang tamang sagot. Sa totoo, mas mahusay na ang mga chatbot noon, pang 2022 at lalo pang gumaling sa nakaraang 3 taon. Habang nahirapan pa rin ang Apple na maintindihan kung ano ba talaga ang layunin ng mga serbisyo tulad ng ChatGPT. Si John Gianandrea, pinuno ng Siri team, alam na kailangan gumawa ng Apple ng sariling generative models na nangangailangan ng maraming artificial intelligence chips. Noong 2023 ang Meta ay may 150,000 chips, ang Microsoft ay may 500,000 at ang Google ay higit sa 1,000,000. Pero ang Apple ay may humigit kumulang 50,000 lang. At mahigit 5 taon na ang tanda ng mga ito. Noong 2023, nagsumite si Gianandrea ng kahilingan na bumili ng dagdag na 50,000 GPU chips para madoble ang kapasidad nila. Inaprubahan ni Cook ang kahilingan. Pinigilan ng finance team ng Apple ang order at sinabi sa Siri team na gawing mas epesyente ang kasalukuyang chips. Ito'y nagdagdag ng hadlang sa pag-unlad ng artificial intelligence ng Apple. Imbes na magkaroon ng sariling computing infrastructure, napilitan silang umasa sa cloud computing resources ng Google na kanilang kakompetensya. Dahil dito, hindi na nila ma-optimize ang artificial intelligence hardware at software dahil limitado sila sa cloud configurations ng Google. Ibig sabihin, pareho ang sitwasyon ng Apple at maliliit na tech startup na walang kakayahang bumili ng artificial intelligence resources kahit may 150 bilyong cash ang Apple. Totoo, magiging magastos kung dodoblehin ang artificial intelligence chip capacity nila na aabot sa ₱10 bilyon ang gastos. Pero gumastos ang Apple ng mahigit $77 bilyong sa pagbili ng sarili nilang stocks noong parehong taon. Dalawang bagay ang malinaw. Ang finance team ng Apple ang nagpapasya at nakakaapekto ito sa pag-unlad ng produkto nila. Noong 2024 taon mula ChatGPT, wala pa ring bagong artificial intelligence features ang Apple. Nabahala ang shareholders na nahuhuli sila sa artificial intelligence race, kaya bumagsak ng 16% ang stock price ng Apple sa loob ng 3 buwan. Habang doble ang itinaas ng stocks ng ibang tech company.
Alam ni Cook na kailangan nang ipakita ng Apple ang kanilang artificial intelligence technology na tinatawag na Apple Intelligence bago magtag-init upang maibalik ang kumpiyansa ng mga shareholders. Sa totoo, wala naman talaga silang mapapakita. Katulad ng AirPower, may ideya sila kung ano ang gusto nilang gawin sa artificial intelligence pero wala namang talagang gumagana. Kaya gumawa sila ng isang demo na, ayon sa mga dating miyembro ng Siri team, halos peke o gawa-gawa lang talaga. Ngayon, itinanggi na ito ng Apple pero makikita naman sa mga pagkaantala ang katotohanan. Sinabi ng Apple na ang ilang artificial intelligence features tulad ng pinahusay na Siri ay ilalabas sa Oktubre 2024. Totoo ito para sa ilang features gaya ng writing tools, photo cleanup at notification summaries. Pero ang pinahusay na Siri ay naantala hanggang sa unang bahagi ng 2025. Tinanggal ng buo ang notification summary feature dahil sa pagkalat ng pekeng balita. Halimbawa ito mula sa artikulo ng British Broadcasting Corporation. Ang orihinal na pamagat ay, quote, Chief Executive Officer Shooting Suspect Luigi Mangione nagwala sa labas ng korte habang tinututulan ang extradition sa New York. Pero ayon sa Apple Intelligence, binaril ni Luigi Mangione ang sarili. Ayon sa dating editor ng The Guardian, malinaw na hindi pa handa ang Apple Intelligence. Ang problema ay nakasalalay ang presyo ng stock ng Apple sa pagkumbinsi sa publiko na ito ay handa na. Inanunsyo pa ng Apple na eksklusibo lang ang Apple Intelligence sa mga bagong produkto. Kasama ang iPhone 16, 16 Pro, 16e, MacBook Air, iPad Air, MacBook Pro at Mac Studio. Nang dumating ang unang bahagi ng 2025, naantala na naman ang pinahusay na Siri. Sa pagkakataong ito, sinabi lang ng Apple na ilalabas ito, sabi nga nila, sa darating na taon, na malamang ay ibig sabihin ay 2026. Ayon sa ulat, sabi ng mga empleyado ng Apple na hindi nila inaasahan ang bagong conversational na Siri hanggang 2027. Halos 3 taon matapos ang unang petsa ng paglabas ng feature at 5 taon mula sa orihinal na ChatGPT. Dahil dito, nagkaroon ng kaso mula sa United States District Court sa San Jose na nagsasabing ang promosyon ng kumpanya sa mga naantalang Apple Intelligence na mga tampok ay itinuturing na maling pag-aanunsyo. Nailagay sa alanganin ang Apple. Sa nakaraang dekada, mas pinili nila ang pagtitipid kaysa inobasyon. Ngayon, naiwan na sila. Dapat mas agresibong nag-invest ang Apple sa generative artificial intelligence at hinintay munang matapos ang teknolohiya bago ilantad kahit bumaba ang presyo ng stocks. Nagdesisyon silang ibunyag ang tampok na hindi pa umiiral para mapasaya ang mga shareholder at mapanatili ang presyo ng stocks. Ito ang sitwasyong kinatakutan ni Steve Jobs nang tanggihan niya ang payo ni Buffett. Ngayon, mas mukhang financial company na ang Apple kaysa hardware company. Noong 2024 nanguna sila sa mundo sa pagbili ng sariling stocks, ginastos ay $110 bilyon. Malayo silang naging kompetitibo sa pananaliksik at pag-unlad. Gumastos lang ng 30 B kumpara sa 85 B ng Amazon, 45 B ng Google at 39 B ng Meta. Mas magaling ang artificial intelligence technology nila kaysa sa Apple. At kahit na maaaring nabibigo ang mga customer, malinaw na nagugustuhan ng mga shareholder ang estilo ng pamumuno ni Cook. Pinalaki niya ang market cap ng Apple mula 350 bilyon hanggang mahigit 3 trilyon. Ayon sa isang analyst, madalas makipagkita at makinig si Tim Cook sa mga investor at shareholder. Hindi ginawa ni Steve Jobs iyon. Pero kapag inuuna mo ang mga shareholder, posible pa bang unahin ang mga produkto? Kung pagbabasihan ang kasalukuyang kalagayan ng Apple, mukhang mahirap iyon. Sa tingin ko, pinakamagandang halimbawa nito ang mga kamakailang pahayag ni Cook sa isang pagpupulong ng kumpanya tungkol sa artificial intelligence. Sabi niya, at inuulit ko, bihira tayong mauna. May PC bago pa ang Mac, smartphone bago pa ang iPhone. May mga tablet at MP3 player na nauna pa sa iPad at iPod. Ngunit Apple ang lumikha ng makabagong bersyon ng mga produktong iyon. Ganito ang nararamdaman ko tungkol sa artificial intelligence. Ang problema, mali ang intindi ni Cook. Apple ang unang gumamit ng artificial intelligence gamit si Siri. At ang makabagong bersyon ay ang nangyari noong 2022 kasama sina ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Anthropic Cloud at iba pa. Kung nangyari ito sa mga smartphone, sana ang Apple ang gumawa ng BlackBerry at ang Research in Motion ang gumawa ng iPhone.
Sa kasaysayan, unang nagpasimula ng modernisasyon ang Apple sa ilang industriya dahil sa pagtutok nila sa produkto. Ang Apple na umiiral ngayon ay inuuna ang kita. Ang kasakiman na nagdulot ng kanilang pagiging kampante ay maaaring maging dahilan din ng pagbagsak nila. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkikita tayo sa susunod na video.